Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kaniyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan. At mauunawa ang di pa narinig ninuman." Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kaniyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit kaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang. Wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kaniyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kaniyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan. Ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ngayong Biyernes, inaalaala natin ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Ito ay nangyari sa Jerusalem at sa Golgotha, isang burol na noon ay nasa labas ng muog ng lungsod ng Jerusalem. Sa paggunita kay Jesus, pinapaalaala sa atin sa simbahan na hanggang ngayon, marami sa mga kapatid nating mga Kristiyano ay nagdurusa sa Tierra Santa, sa Holy Land. Mayroon doong matatagal lang mga Christian communities. Kahit na sila'y nasa ilalim ng mga Muslim ng higit na 1,000 taon at 300 taon, na natili pa rin sila sa pananampalataya kay Kristo. Mas lalong mapanganib ang kanilang kalagayan doon. Sa pag-alaala sa kanila, sa buong simbahang Katoliko, mayroon po tayong koleksyon para sa Holy Land upang tulungan ang mga Kristiyano doon. Lalong kailangan nila ang tulong na ito na pinapatay ng mga Israelis ang mga Palestinians. Kabilang sa mga Palestinians ay ang mga Kristiyano na sila ay kasama din sa mga Palestinians. Ngayong araw, binasa natin ang ika-4 na servant song. Ito ay ang huli at pinakamahaba na awit ng lingkod ni Yahweh at siya rin ang pinakamaliwanag na paglalarawan ng kahirapan ng Panginoong Hesus. Inilarawan dito ang huling sandali ng buhay ni Jesus. Dahil sa pagkabugbog sa Kanya, halos hindi siya makilala ng mga tao. Hinahamak siya ng mga tao at itinatakwil. Nagdana siya ng hirap at sakit. Oo, tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang nagbata. Ang tingin ng marami na siya ay pinarusahan ng Diyos. Pero sa totoo, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay sinugatan. Ang mga hampas na tinanggap niya ay para sana sa atin. Binugbog siya, pero hindi siya umimik. Hindi siya tumutol. Siya ay pinatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan nito magkaroon ng kapatawaran. Ito'y ginusto ng Diyos. Pagkatapos ng pagdusa, sa Kanya ang ligaya. Kaya hindi nawala ng kabuluhan ang Kanyang pagtitiis. Dahil dito, tunay na kinalulugdan ng Diyos ang tapat niyang lingkod. Dahil dito, siya ay pararangalan ng Diyos at isasama sa mga dakila sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili at nilasap ang kaparusahan para sa mga masasama. Inako niya ang mga kasalanan natin at idinalangin niya sila na patawarin pa sa kanilang mga kasalanan. Hindi lang isinilarawan ang kahirapan ng lingkod ng Panginoon, ang kahirapan na dinanas niya, pero ibinigay ang dahilan bakit niya ito dinanas. Hindi dahil sa kanyang kasalanan o kasamaan, ngunit dahil sa ating kasalanan. Siya ang tumanggap ng parusa na para sa atin. He is the suffering servant. Ito ay isang uri ng pagiging Mesiyas na nasa lumang tipan na, ngunit hindi pinapansin ng mga tao noon. Ang Mesiyas na kanilang inaasang darating ay ang matagumpay na Mesiyas na magpaparusa sa mga kaaway. Hindi isang Mesiyas na siya ang tumanggap ng kasalanan ng bayan. Itong suffering servant ang pagka-Mesiyas ni Jesus. Kaya bago siya mamatay, hindi nagpahayag si Jesus ng hayagan na siya ay Mesiyas. Mamimisinterpret siya ng mga tao. Oo, siya ay dumating bilang Mesiyas, pero hindi iba. Pero iba ang kanyang pagiging Mesiyas sa inaasahan ng mga tao. Hindi niya tayo ililigtas sa pagpaparusa sa mga gumagawa ng masama o sa mga kaaway natin. Ililigtas niya tayo sa pag-ako ng ating kasalanan. Binayaran na niya ang ating mga utang. Kaya nung si Jesus ay muling nabuhay na, pagkatapos ng kanyang kahirapan, tsaka na hayagang ipinasasabi na siya nga ang Kristo
Ngayon, ito ang klaseng Kristo natin na nagbigay ng kanyang buhay, hindi na nakipaglaban sa iba. Salamat o Jesus sa pag-ako ng aking kasalanan. Salamat sa pagtanggap ng mga parusa na para sana sa akin. Ikaw ay nasaktan dahil sa aking kasamaan. Talagang mahal mo ako. Hinayaan mong bugbugin at patayin ka alang-alang sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.